Yung upo.
Good morning. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na lumikha ng langit at lupa, na ikaw din po yung nagbabantay sa amin, ikaw po yung nagmamahal sa amin. Salamat po na kahit sa umulan, salamat din po natapos na yung init. Pero alam po namin itong tagulan, ikaw po yung nakakaalam kung ano po yung magiging sitwasyon sa mga darating na araw. Pero nagtitiwala po kami, Panginoon, nasa kamay mo po kami. Ikaw po yung may kontrol ng lahat at hindi mo po kami bibigyan ng mga bagay na hindi po namin makakayanan. Kaya salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon po na dinala mo po kami rito sa iyong temple para nga po kausapin mo po ang bawat isa po sa amin. At salamat po sa isang nakarang linggo kung paano mo po kami ginabayan. Yung iba sa amin ay pinagaling mo po yung karamdaman at nakita po namin yung katapatan mo, hindi po nagkulang ang mga biyaya mo po sa amin. Katulad ng pangako mo, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan po. Kaya salamat po ngayong umaga, O Diyos, ay muli ay makatagpo ka po namin. Ikaw po yung dahilan kung bakit po kami nandito. At alam po namin, O Diyos, yung mga pangako mo katulad ng tatapusin mo po, ano man po yung sinimulan mo po sa amin. Kaya alam po namin, O Diyos, na napakaganda po ang plano mo po sa bawat isa po sa amin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, gusto po namin humiling sa iyo ng habag, ng tulong mo sa darating na isang linggo. O Diyos, ganun din po, pati pamilya po namin na maring wala dito. Lahat po, O Diyos, sabutin mo po rin ng iyong mapagpalang kamay. Wala ka pong lalampasan sa amin. Kaya nandito rin po kami, O Diyos, hindi lang po magpasalamat lang, kundi Panginoon ay puro para sambahin ka po sa Espiritu at katotohanan. Kaya Ama, salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, O Diyos, tanggapin mo po sa amin ang aming pagsamba sa iyo at ang aming papuri sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Sabi niya sa Psalms 134:1-3 o awit 134:1-3, lumapit kay Yahweh at tayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa tayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa Zion ang iyong pagpapala. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His
after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. As we aroma of worship, that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, you're the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. As we the aroma of worship, that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, you're the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. That sweet aroma of worship, that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, you're the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship, that rises to your throne. A sweet aroma of worship, that rises to your throne. Sweet aroma of worship, that rises to your throne. Sayang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, bigaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw,
ka po dahil sa kadakilaan mo nga po, O Diyos. Meron kaming buhay, meron kaming kalakasan, at meron kaming pagkakataon para mapurihan ka. Salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo sa amin na walang kondisyon, at salamat po sa haba ng pasensya mo na kahit nagkakamali kami, nagkakasala, nagkukulang, Panginoon, nandyan ka po. Nandyan ka po para ayusin po kami at patuloy mo po aming gagabayan. Kaya salamat po, Diyos. Ngayon po, O Diyos, kailangan po namin yung habag mo, kailangan po namin yung pag-iingat mo, kailangan po namin yung kalakasan na gagaling sa iyo para makapakinig po kami sa mga salitang sasabihin mo po sa amin lahat ngayon. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, maibigay po namin yung focus, 100 focus para sa iyo po, O Diyos, para hindi po namin ma-miss yung inihanda mo sa bawat isa po sa amin. Kaya salamat po, Diyos, tanggapin mo nga po ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Thank you. Pwedeng po po. Good morning. Sana natakot ba kayo kanina? Baka hindi kayo makapunta dahil sa ulan o sa bagyo. Oh, sa biyaya ng Diyos, minsan susubukan niya tayo eh. Di ba susubukan kanya? Gaano siya ka-importante sa iyo? Kaya mo ba yung konting pagtitiis? Kaya mo ba yung konting sakripisyo? Ito yung inaantay ng Diyos sa atin, na pagsubok lang yon. At tandaan natin, hindi niya tayo bibigyan ng hindi natin makakayanan. Kaya kung minsan, ang demonyo, sasabayan niya yon, di ba? Nung nagbibihis ka na, biglang may gagawin siyang paraan para hindi ka makapunta sa simbahan. Kaya, salamat sa Diyos, nandito tayo. Salamat sa Panginoon, nandito tayo. At dahil sa Kanya, patuloy at tatapusin niya yung ginagawa niya sa buhay natin. So, salamat sa malapit na tayong, medyo matagal pa sa Luke, pero ang dami nating natutunan na, di ba? So far, so salamat sa Diyos na patuloy niya tayong tinuturuan. Noong nakaraan, yung mga nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, hanggang ngayon marami yan. At kahit tayo, nararanasan natin, di ba? Yung pinagdududahan mo yung kapangyarihan ng Diyos, kung minsan pag merong kang krisis, merong hindi maganda sitwasyon sa buhay mo, di ba? Napapaisip mo kung minsan, totoo kaya ang may Diyos? Bakit niya ako pinababayaan? Kung minsan, nagkakaroon tayo ng ganong klaseng pagduda. Pero pag kung mag-alala, na normal yon sa tao. Basta tatandaan mo, balik ka lang parati sa Diyos. Na kung nagduda ka man, Panginoon, pagpasensyan mo po ako, patawarin mo po ako, at nababawasan po. Kung minsan, nangihina po ang aking pananampalataya. At dito nakita natin, yung mga nagdududa sa Panginoon, sila ay parang tayo, magkakaroon ng pagtutuos. Iko-confront ni God yun kasi mahal niya tayo. Ayaw niyang manatili yung puso natin doon sa pagdududa. At mangyayari, magtatanungan, pakikita ng Diyos sa'yo na hindi ko ba alam ang pinagdadaanan mo? Hindi ko pa kayang gawan ng paraan yan. Wala ba akong kapangyarihan? Itong ganitong tatanungin ka ng Diyos. At pag hindi tayo nag-ingat at parati niyang winawarningan tayo, parating may kaparusahan. Kasi kung anong tinanim mo, siya ang ganun yun eh. At pag nagtanim ka ng isang butil ng palay, ilan ang aanihin mo? Marami. So ganun ang economics ng Panginoon. Hindi ka malulugi sa Kanya, kaya lang susubukan Kanya. Bakit Kanya sinusubukan? Parang school, di ba? Pagdating grade 1 ka, magkakaroon ng pagsusulit, pagsubok yun, di ba? Kapag pumasa ka, magiging grade 2 ka. Ganun din yung pananampalataya natin. Sabi ng Bible, glory to glory. Kaya sinasadya ng Panginoon na bigyan tayo ng mga pagsubok para magiging matatag ang pagiging Kristiyano natin o mga anak ng Diyos. So ngayong umaga, alam na natin yung pinatay si Jesus. Alam natin kung bakit siya pinatay. Ito yung pag-aaralan natin. Ang pagpatay kay Jesus o anak ng Diyos sa Luke chapter 20 sa verses 9 and 18. Dugtungan natin yung last week. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. Luke chapter 20, verse 9 hanggang 18. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus sa mga tao ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at siya'y ng ibang bayan sa loob ng mahabang panahon.
Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapuntan niya sa mga magsasaka ang isa niyang alipin upang kunin ang kanyang bahagi. Ngunit binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito rin ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo, subalit sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Nag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa'y papuntahin ko ang minamahal kong anak. Tiyak na siya'y igagalang nila. Ngunit na makita ng mga magsasaka ang anak, nag-usap-usap sila at sinabi, ito ang tagapagmana, patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Siya'y inihagis nila sa labas ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Pupunta siya roon at papatayin ang mga magsasakang iyon at ipapaupan niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawa itong mangyari. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang magbagsakan nito ay magkaluray-luray. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin at salamat po kahit na sa panahon. Salamat po natapos na rin yung sobrang init po. Pero ito pong tagulan, kailangan po namin ito, lalo na po yung mga magsasaka sa amin na sila po yung nagpo-provide ng mga pagkain namin, lalo na po dito sa Manila. So salamat po Diyos, nasa bansa po kami na hindi pinagbabawal ang worship, pag-aaral ng salita mo at salamat po merong available na Bible na pwede po naming alamin ang sinasabi mo sa araw-araw sa pamamagitan po ng pagbabasa. Ngayon po o Diyos, kailangan po namin yung habag mo, yung tulong mo, samahan mo po kami na maibigay po namin ang lahat sa amin. Panginoon, may tuon po namin, Panginoon, yung atensyon po namin sa pakikinig sa iyo ng mga salita mo. Kailangan po namin ito sa araw-araw na buhay po namin. Kaya sa pangalan ni Kristo, sa Kapangyarihan Banal na Espiritu, O Diyos, tinataboy po namin yung espiritu ng kapaguran, espiritu ng kaantukan. Para Panginoon, yung konting minuto po, gising po kami at hindi po namin mamiss yung sasabihin mo po sa amin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So again, parable, ang kwento ni Jesus. Ang parable, gawang kwento ni Jesus, maring hindi siya tunay na nandun, hindi siya realidad. Kaya lang ginagawa ni Jesus ng parable yung kwento para maintindihan ng mga tao. So dito, siyempre sa Israel, kahit noong panahon, kahit naman ngayon, puro agriculture. So para maintindihan nila, ang Panginoon, yung magsasaka, inantulad niya sa pag-aalaga ng mga ubas. Meron silang ubasan. So ito yung parable, hindi siya tunay na kwento ni Jesus. Kaya lang dahil si Jesus ang nagkwento, siyempre kailangan natin makinig, kailangan nating paniwalaan. Kasi ginawa ng Diyos yun para maging simple sa atin, maintindihan natin yun ang parable. So nakita natin, Wednesday na itong kwento natin ngayon. Remember, Sabado, galing sa Jericho, dugtungan natin, pupunta ng Jerusalem si Jesus, umakyat siya, and then bago siya makarating ng Mount of Olives, nandun siya sa Bethany, yung bahay nila Mary, ni Martha, at saka ni Lazarus, di ba? And then Sabado yon, and then, siyempre, pumunta yung mga tao doon, sumunod, nag-minister pa rin si Jesus, gumawa ng miracle maybe, hindi kunwento ni Lucas yon, pero marami siyang ginawa, and then doon siya natulog. And then Sabado, ng gabi, doon siya natulog. Kinabukasan Linggo, maraming taong pumunta doon. Siguro nagkaroon sila ng ganito, pagtuturo ni Jesus. And then, doon siya natulog. Kinabukasan, pumunta siya ng Jerusalem. And then, yung pagpasok sa Jerusalem, ito na yung sineselebrate natin mga palaspas, yung Palm Sunday. Pero sa Bible, that is Monday. Monday, yung mga tao, nilagay nila yung mga balabal nila, dadaanan ni Jesus. Yung iba, sinapinan yung batang asno, sasakyan ni Jesus. At yung hindi makalapit kay Jesus kasi mga hundreds of thousands yung mga tao doon kasi nga mag-attend sila ng Passover Festival. 1 year yun na piyesta sa Israel, sa Jerusalem. So nagputol sila ng mga branches ng mga kahoy, ang karamihan ng lupa doon dahil disyerto nga
sa kanila, mga palm trees. Ang palm trees, kapamilya siya ng parang nyug natin. So doon natin nakuha yung palaspas. Kumuha sila ng palaspas at para siyempre hindi mo mabali yung matanda na nun, tama? So kinukuha nila yung bata pa para mabali nila and then winawagayway nilang gano'n. Sabi nila, Hosanna in the highest. Anong ibig ng Hosanna? Sabi, iligtas mo na kami, ngayon na iligtas mo kami. So ito yung meaning nung palaspas na yon. Na para, kasi di sila makalapit kay Jesus, ang dami nila. So yung iba, winawagayway lang na gano'n. Na mali na doon sa dinagdagan na marami ng ginawang kahulugan sa ating mga Pilipino. Pero gusto ng Diyos, matutunan natin katotohanan, walang yung palaspas. Gusto lang nilang ipakita kay Jesus na wini-welcome sila, masaya sila, kasi darating yung tagapagligtas nila. Kaya lang nasa puso nila, ang tagapagligtas na inisip nila, ililigtas sila sa mahigpit na kamay ng mga Romano. Pero si Jesus, alam natin ang purpose niya para iligtas ang kaluluwa natin. Kasi dahil sa kasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Ito yung purpose ni Jesus. Sa kanila panandalian lang yung kaligtasan na gusto nila. Panandalian lang yung kaharian na gusto nila. Pero si Jesus, ang purpose niya, yung kahariang walang hanggan, yung buhay na walang hanggan, na ito yung gusto niya, kaya lang that time hindi naintindihan. Pero sa panahon natin, dapat naintindihan na natin yon, na mas privileged tayo. Ang purpose ni Jesus, hanapin yung naliligaw at ito'y iligtas lang, hindi lang iligtas sa kapahamakan dito sa mundo, kundi ililigtas yung kaluluwa niya, hindi mapunta ng impyerno. So dito the same. Kung bakit tayo nandito, ito yung pinaka-purpose ni Jesus, na matutunan natin yung tama. Kaya sabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Siya lang magsasabing katotohanan kasi naglipa na yung mga huwad, mga false prophet, mga huwad na simbahan, mga false church, mga false Christianity, marami yon. Kaya ang gusto ni Jesus, doon sa katotohanan and the truth will set us free. So Wednesday itong kwento natin ngayong araw na to. Wednesday, siyempre 2 days na lang. Thursday, Friday, papatayin na si Jesus. So ma-imagine mo itong very critical na itong moment na to, mga 30 plus years old na si Jesus dito. Kasi mga 30 plus lang ang buhay niya dito sa lupa. And then, pinagdudahan ang kapangyarihan ni Jesus, nandun yung pagtutuos, pagtatanong at pagpaparusa. Natandaan natin yun, di ba? So, normal na magduda ka, pero huwag kang manatiling nagdududa. Ang susi kasi paniniwala. Kung naniniwala ka, madali mo siyang gawin kasi naniniwala ka. The same sa relationship sa tao. Kung di ka naniniwala sa asawa mo, makita mo puro kontra ka, di ba? Kung di ka naniniwala sa anak mo, ang ganda ng pangarap ng anak mo, puro kontra ka na lang. So parang napaka-toxic mong kasama. So ito yung paniniwala, ito yung magandang i-practice natin. So dito sabi niya, kasi hindi, pagtutuos, haharapin tayo ni Jesus, maring dito sa lupa o someday, and then merong pagtatanong, sabi niya, kaya mo bang iligtas ang sarili mo? Simpleng tanong lang. So sa taong mayabang, sa taong hindi naliligaw, akala niya hindi siya naliligaw, sasagutin niya, kaya ko. Yun ang napapahamak. At yung taong yon, hindi yon ang sinasadya ni Jesus. Ang inanap ni Jesus, yung aaminin ko, God, kahit anong galing ko po, kahit anong yaman ko, hindi ko po kayang dalhin ang sarili ko sa langit. Kahit anong gawin ko pong pagpapakabuti, hindi ko po kayang bayaran yung kasalanan ko po. Ito yung inahanap ni Jesus, yung kapakumbabaan na kailangan po kita. Wala po akong magagawa kundi mo po ko tutulungan. Ito yung sabi niya na spiritually bankrupt sila. Inaamin nila na walang silang, yung kabutihan ginawa nila, walang kwenta yun. Kasi sinabi ni Jesus, malinaw ang mga buting gawahin ng tulad ng Diyos sa isang maruming basahan. Wala yon. Yung akala natin, ang galing-galing natin sa pamantayan ng Diyos, wala yon. So ito yung pag na-realize mo ito, automatic magiging mapagpakumbabang tao ka at ikaw ang hinahanap ng Diyos sa mga ganong pagkakataon. So pinagdudaan ng kapangyarihan ni Jesus, hanggang ngayon, nararanasan natin yan, pero wag natin yan, inaantay ng demonyo, magduda ka, at ang gagawin, gagatungan ka niya. And later on, wala ka na. Wala ka na sa simbahan, wala ka na sa Christianity, nandun ka na sa false teaching, nandun ka na sa false religion. So, tingnan natin sa kwento natin para maintindihan natin, sino may-ari ng lupa?
Di ba, merong lupang iiwanan sa mga magsasaka. Ang Diyos yun. Ang ubasan, yun ang tulad niya sa Israel. Kumbaga dito sa atin, ang ubasan ni Jesus to. Ito yung ubasan ni Jesus. And then, ang may-ari, ang Diyos. Ang may-ari ng ECF Center, ang Diyos. Ang may-ari ng lahat, ang Diyos. Malinaw tayo doon, di ba? And then, ang magsasaka, ito yung mga religious leader. Sa konteksto natin, ako yon, isa ako doon sa religious leader. Kaya lang sa kwento natin, nandun yung mga pinuno, mga pari, para alagaan ng mga Israelite, ba? Ito yung mga, nandun yung mga Jebuseo, nandun yung mga Pariseo, mga teachers of the law, nandun to. Ito yung mga pinagkatiwala ng Diyos, ang kalagayang spiritual dapat ng mga taga-Israel. Then mahabang panahon, ito yung magmula sa Old Testament hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Sakop na tayo rito. Di ba? Magmula sa Old Testament. And then isinilang si Jesus. Binayaran yung kasalanan natin, di ba? And then, namatay siya, inilibing siya, nabuhay siya muli. And then, ang next ngayon, ito na yung future. Hindi pa natin alam. Pero ang next, sabi ng Bible, magkakaroon ng rapture. Ito yung susunduin, walang pagpaparusa rito. Ito yung susunduin ng Diyos ang mga taong naniwala sa Kanya para iligtas sila doon sa pagpaparusa ng Diyos sa 7 years tribulation. 7-year tribulation, dito ibabagsak ni Jesus lahat ng puot niya. Yung mga mababasa, yung mga bull, ibubuhos yung bull, yung mga gano'n, mga tabak, mga kabayo, mga gano'n, nandun yun sa later on, pag-aaralan natin yan. And then later on, pagkatapos doon ng tribulation, ito yung babalik si Jesus. Ito yung sinasabi niya, babalik ito nagtiwala sa magsasaka. Ito yung second coming. Ito yung millennial kingdom after ng tribulation o 7 years na tribulation. So itong mga alipin, pinadala ni Jesus, di ba? Pinadala niya para kunin yung share ni Jesus. Ito yung mga alipin o mga propeta sa panahon nila. Sa panahon natin, isa ako doon. Yung mga nagtuturo, mga pastor, mga bishop, mga reverend na naririnig niya, sila yan. And then, yung minamahal na anak, si Jesus. So na-imagine niyo sa kwento, parable siya, ginawa ng kwento ni Jesus, sabi niya, kunwari, may-ari siya ng lupa, iniwan niya sa magsasaka. Ang mga magsasaka, ito yung mga religious leader. Kaya ako, alam niyo na may pagka-stricto ako kasi mananagot ako kay God. Kapag ikaw, hindi kita bigyan ng babala, alam kong mapapahamak ka, at napahamak ka nga, hindi kita binigyan ng warning, sinong mananagot sa Diyos? Hindi ikaw Ako, sila ito. Kaya galit si Jesus, ito yung mga magsasaka. Sila yung spiritual leader, pero sa panahon nila, sa halip na ituro yung totoong tinuturo ni Jesus, ginawa nilang hindi totoo. Ginawa nilang, remember yung 10 Commandments, ginawa nilang 613. And then, nangyari pa, ginawa na nga ni Jesus ng 2 commandments lang yun, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, lahat, kalakasan mo, buong puso mo, and then mahalin mo yung kapwa mo, 2 na lang. Pero sila ginawa pa nilang 613. Kaya galit si Jesus kasi pinagkatiwala sa kanila, pero nung hanapan sila ng bunga, wala silang bunga. So ito yung inahanapan ng bunga. Ano yung bunga? Parang ako, ano yung bunga ko? Ang bunga ko, pag may nakita ako sa inyo, marami ako nakita sa inyo na binabago ng Diyos, yun. Ako hindi ko kayang gawin yun. Pero ang pinaka-reward naming mga tapagturo, wala kami sweldo, wala kaming allowance, di ba? Sa mga ganitong maliit na simbahan. Pero pinakakasiyahan ko, yung may makita ko ang binabago ng Diyos. Ito yung talagang hindi mo masukat ng pera. At marami sa inyo, nakita ko yon kung saan nanggali, kung saan pinulot ng Diyos, and then nakita ko yung transformation na ginagawa ng Diyos. Ito yon, ito yung makikita mo siya. And then 2 araw na lang, ito na yung matatapos na yung mission ni Jesus. Of course, dito sa lupa. 2 araw na lang siya ipapatayin para sa kasalanan ng sanlibutan. So this is Wednesday, Thursday and Friday, siya ay papatayin. Pagkatapos patayin, lilibing ng Saturday and Sunday magkakaroon ng resurrection. So may imagine mo yung very critical na ilang araw na lang yan. So anong gagawin ng Diyos sa kanila? Ito mga magsasama, ito sabi niya, gigibain sila at aalisin. Hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos yan. So the same, kung ang Diyos nila Moses, Diyos nila Adan at Eva, sila pa rin ang Diyos natin ngayon, siya pa rin. Kaya the same pa rin ang ginagawa niya, ibang konteksto lang. Kaya may mapupulot tayo dito, kapag hindi tayo nag-ingat, ganito rin ang gagawin ng Diyos sa atin.
ganito rin ang gagawin ng Diyos sa akin. Kapag hindi ako nakinig sa Kanya, hindi ako sumunod sa Kanya kasi pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin na dapat alagaan ko kayo, dapat maturuan ko kayo, dapat malaman nyo yung katotohanan. Ito yung gigibain at aalisin. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? Una, gigibain. Sabi niya, pupunta siya roon at papatayin ang mga magsasakang iyon at ipapaupan niya sa iba ang ubasan. Marami siyang pinadalang alipin, mga propeta, di ba? May mga missionary doon, pero hindi tinanggap, ni-reject si Jesus. Then at the end of the day, sabi niya, pupunta siya para yon ay ibibigay sa iba at papatayin, gigibain itong mga taong ito. And then 40 years after, namatay si Jesus, 30 plus siya, di ba? So sabi mong 30 years siya. Tapos namatay siya, magbilang ka ng 40 years after, the 70 years. Nakita niya yung BC, before Christ. So ang yung 1 BC, before Christ, 1 BC, and then dito, sinilang si Jesus. Paglampas dito, 1 AD. Nakuha nyo? AD. Di ba? AD, ibig sabihin nandito na si Jesus. So si Jesus, namatay siya mga 30 AD. Kasi 30 years old siya, di ba? And then magpalipas ka pa ng 40 years, 70 AD, nangyari yung sinabi ni Jesus. Nasabi niya, dahil sa tigas ng ulo nyo, ahayaan kong sakupin kayo ng inyong mga kaaway. Walang dalawang batong magkapatong ang matitira. Ibig sabihin, flat to the ground, paparusaan talaga ng Diyos ang Jerusalem. And then, siyempre, sa katotohanan naman talaga, pag binomba mo yan, di ba, meron naman matitirang ganun talaga, di ba? Unless na talagang palukulin mo yon. Bakit nangyari yung flat to the ground? Samantalang kapait giniba mo yan, meron naman matitira talaga, di ba? Meron talagang hindi flat to the ground. Pero alam mo kung bakit talagang flat to the ground? Kasi remember yung bato nila doon sa Israel, kapag maputi siya, parang pearl white o gold white, kapag kiniskis mo siya, parang nagiging granite o marble siya. Ganong kaganda ang Jerusalem. Ngayon, pag tinamaan siya ng araw, siyempre kumikislap. May imagine mo yung ganong kaganda yon. And then, hindi pa doon. Remember, ilang tinuladang ginto ang iniwan kay Solomon, ng tatay niya si David. Diba? Nag-ipon kasi sabi ng Panginoon, hindi ikaw, David, ang magtatayo ng aking templo. Kasi sabi niya, maraming dugong dumanak sa kamay mo. Isa sa mga anak mo. At si Solomon nga yun, di ba? Na siyang and then, pero at that time, ang dami-dami nilang ginto. Kaya ma-imaginein mo, yung kanilang design na mga bato-bato, ito mga ganyan, may mga ginto yan. Instead na semento ang ilalagay nila, parang ginto. Lahat na lang may mga, yan, ginto, malamang yan, yung mga ganyan, yung mga ganyan. Ito parang ginto, pero hindi ang ginto. Baka mamaya, bukas wala na yan, hindi ang ginto. So, ito yon. So, bakit nag-flat to the ground? Siyempre, yung mga natirang tao doon, kukunin na yung ginto, di ba? So, tiniktik nila yung mga natitirang yon para makuha na yung ginto. Ang nangyari nga, nag-flat to the ground talaga. Katulad ng sinabi ni Jesus, dahil sa inyong kasalanan, dudurugin ko kayo. Kung baga. So ito na yung after 70 AD, may imagine mo, wala na si Jesus 40 years after na nangyari yung sinabi ni Jesus. The same time sa atin ngayon, paulit-ulit winawarningan tayo ni Jesus, tumigil ka na sa iyong paggawa ng kasalanan. Sabi niya, pagsisihan mo yan, talikuran mo yan, kasi mapapahamak ka. Kristiyano ka, kung talagang tinanggap mo si Jesus sa puso mo, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Ito yung tinuturo ko sa inyo. Kasi hindi pa bago-bagong isip ng Diyos. Pag sinulat yung pangalan mo sa libro ng buhay, wala nang bura-bura doon. Kaya lang, yung consequence ng katigasan ng ulo, mararanasan pa rin natin yon. At hindi tatanggalin ng Diyos yun. Bakit? Para hindi natin ulit-ulitin. At para hindi rin tayo pamarisan ng iba. At yung consequence ng maling action natin, maling decision natin, kuminsan temporary, pero kuminsan permanent. Habang buhay mo nang pagdudusaan yun. At kuminsan, fatal, nakakamatay. So ginagawa ng Diyos, so, ligtas ka, pero sabi ng Bible, hindi ka aabot sa
edad na tamang edad mo, mamamatay ka ng maaga, parang ganon. So ito yung mga consequence ng mga wrong decisions, wrong actions natin. And then ito yung si Titus Vespasian, ito yung mga ginamit ng Diyos. Pagano sila? Hindi sila maka-Diyos. Pero hinayaan ng Diyos, itong mga taong, itong mga Romanong ito, sila yung kumalaban sa Jerusalem. Sila yung dinurog talaga nila yung Jerusalem. Remember yung mga Romans, pagano, hanggang sa atin, naging biktima rin tayo, di ba? Tinuruan tayo magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginawa nating Diyos yung mga tao. Ito yung mga nagturo niyan. Pero hinayaan sila, ginamit sila ng Diyos. Kahit hindi sila maka-Diyos, sila yung lumaban sa Jerusalem para talunin sila. Pero ang nasa puso ng Diyos, ang mga nasa Israel pa rin, mga Israelita pa rin. Kasi sila ang chosen nation, sila yung chosen people na banal na taong pinili ng Diyos. Kasi divine judgment yung ginawa ng Diyos. Walang makakaharang doon. Pag hindi mo naintindihan, bakit ang sama nila nanalo sila sa Israel? Again, pag naintindihan natin, kasi nga pinaparusaan ng Diyos ang Israel. Bakit niya pinaparusaan? Kasi ayaw niyang manatili sa kasamaan. Kasi mapapahamak siya. Walang pinag-iba sa atin. Didisiplinahin tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Ayaw niyang manatili tayo dun sa masama kasi mapapahamak tayo dun. Kahit na Kristiyano ka, ligtas ang kaluluwa mo, pero mapapahamak ka dito sa lupa. Buong buhay mo, hindi ka makakawala sa kahirapan. Buong buhay mo, puro ka na lang buntot, puro ka na lang alipin. Kasi nga, ayaw mong umalis, ayaw mong magpasakop sa Diyos, ayaw mong magpadisiplina sa Diyos, ayaw mong magpaturo sa Diyos. The same pa rin ang ginagawa ng Diyos ngayon. Alam ko nararamdaman nyo yun eh. Yung konting pagsunod mo, di ba nararamdaman mo yung saya sa puso mo? Yung confident ka, masarap kang matulog, meron kang kapayapaan, kahit sabi mo nagkakagulo-gulo na yung paligid mo. That is the result of your obedience. Hindi perfection, pero God, tulungan mo po ako. Sundin ko po kahit mahirap. Ito yung ito yung parang sabi niya, obey until it hurts, na ayaw mo talagang ikaw na lang mag-isa, pero sumunod ka pa rin. At alam ng Diyos yon na, halimbawa, di ba, mga best friend niya, mga best friend to, di ba kayo, mga best friend kayo yan, makita mo, pag pumunta yan, grupo yan, di ba? Paano yung dalawa hindi pumunta? Susubukan ka ng Diyos, ikaw lang pupunta ka ba sa Diyos? Magsisimba ka ba? Kahit ikaw lang. Susubukan ka ng Diyos at parati niyang ginagawa. And again, reminder niya, there is a divine judgment na hindi pwedeng harangan. At pag ginawa ng Diyos to, it's too late for you to pray. It's too late for you to obey. Marami yan marami yan bago, remember dito sa atin, 40 years, before 40 years, sinasabi na ng propeta, and then 40 years after namatay ni si Jesus, ayaw pa rin nilang maniwala. And then imagine mo, 40 years pa nagpapasensya ang Diyos, pero pagdating ng 7 years, yung pinag-aralan natin, game over. Hindi na kita kakausapin. At pag nanalangin ka, hindi ko na pakikinggan ay yung panalangin. Yun na. Bakit? Kasi nangyari sa kanila, kapag nagiba-giba ka na, nasira-sira ka na, talagang binaboy ka na ng demonyo, baka maalala mong bumalik sa Diyos. Yun. Kasi mahal pa rin niya tayo kahit dinidisiplina tayo. So anong gagawin ng Diyos? Gigibain at pangalawa, aalisin. Dalawa lang yan. Ibigay ang ubasan sa iba. Parang dito, kapag hindi ako sumunod sa Diyos at sinunod ko yung sarili ko, di ba magkaiba yun Alam natin yun yung gusto natin, ang layo sa gusto ng Diyos, tama? Ang layo talaga niyan, parati. Di ba? Matanda ka na, sabi ng Diyos, huwag ka nang kumain ng mga crispy pata, mga litsong kawali, di ba? Mga crabs, mga hipon. Pero anong gusto ko? Yun tama? Yun ang gusto mo So ang hirap talaga sumunod, kaya lang sabi ng Diyos, kapag hindi ako sumunod, tatanggalin niya kahit ako dito. Madali niya akong palitan. Mas maraming taong mas magaling sa akin na magtuturo. So, kailangan kong makinig at sumunod sa Diyos, the same din sa ating lahat. So, alis nito sa mga pari, punong pari, pariseo, saduseo, ang mga pinuno ng bayan, mga Hudyo ito. Kasi nga, silang lahat ito, against sila kay Jesus. Hindi sila naniniwala
na si Jesus ay Diyos. Kaya kinakalaban talaga sila. Hanggang ngayon, marami na kinakalaban ng Diyos. Kasi hindi nila alam o alam man nila na hindi sila nakinig, hindi sila naniwala. Sinong may anak dito na sumali sa Flores de Mayo M. de la Cruz kahapon? O di ba? Kahapon nandyan ako, sumali yung mga, alam mo, naaawa ako. Alam mo bakit? Umuulan na. Yung mga bata, sabi ko na lang, God, wag mo pong hayaan magkasakit yung mga bata dahil sa gawa ng magulang. Kung meron na akong authority, magsuuwi na nga kayo. Kasi bakit? Pinaparada yung mga santo Pinaparada yung kinasusuklaman ng Diyos yun Tapos pinaulan na nga, makita mo yung mga bata na, yung natakot pa ako dahil sa isa kasi meron silang ilawan dapat, di ba? Umulan, nag-spark. Siyempre, yun, dahil battery yun Alam mo yung ganong danger because hindi nakikinig. Kasi kung anak mo yun, bakit mo isasali doon? Kasamang ipaparada yung Diyos-Diyosan na hindi kinasusuklaman ng Diyos yun. So you have to make a stand. You have to make a stand kasi susubukan tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, itong mga ito, sa halip na ituro nila yung katotohanan, puro mali ang tinuturo. At biktima tayo dito sa Pilipinas na kaya ka nandito, tinuturuan ka ng Diyos para kahit konti, sana naman bago ka kunin ng Diyos, merong isang tao na masabihan mo ng katotohanan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Alisin mo yan. Alisin mo sa bahay mo yan. Kinasusuklaman ng Diyos yan. Kaya hindi ka pagpalain kasi meron kang mga hadlang na nandyan sa bahay mo. So kahit lang yon kasi guilty tayo talaga sa Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam natin masakit yun. Kahit ako nung araw nakikipag-away ako. Kasi dapat magpapari ako. Roman Catholic priest yung kapatid ng nanay ko. Ako dapat ang minold nila napapalit sa kanya. At salamat sa Diyos, hindi natuloy yun. Kaya nung malaman ko yung katotohanan, wala na akong ginawa kundi sabihin yung katotohanan. Imagine mo sabi ng Diyos, kukuha ka ng kahoy, then uhubugin mo ng gusto mong hubog, gagawin mong Diyos-Diyosan mo. And then sabi niya, yung pinagtapyasan mo ng kahoy, anong ginawa mo doon? Pinanggatong mo. Ito ba yung Diyos na sasambahin mo, tapos lalagyan mo ng alas, lalagyan mo ng damit, and then subukan mong itumbayan, sabi ng Diyos, hindi nga makakatayo yan. Merong ang tenga yan, merong mata, hindi nakakita, hindi nakakarinig. Alam mo, sabi ng Diyos, pag hindi ka tumigil sa paggawa mo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, magiging katulad ka ng Diyos-Diyosan yon. Kahit anong sabihin ni pastor tungkol sa salita ng Diyos, hindi mo yon maririnig. Kahit anong ipakita sa Bible sa'yo tungkol sa katotohanan, hindi mo yan makikita. Mananatili kang bulag at yun, hindi mo makikita ang daan papunta sa langit at hindi mo maintindihan yon. Malinaw na warning na binibigay ng Diyos mula pa sa simula. Ang pangangalaga sa mga tao ay binigay sa mga spiritual leaders. Kasama yon sa tungkulin ko, yan sila AJ, sila DJ, mga pinuno ng simbahan. Pero kahit kayo, alam niyo yung katotohanan, do not compromise. Huwag kang makipag-away, pero huwag kang makiayon na. Huwag ka na makiayon o huwag mo nang, lalo na huwag mo nang ituro pa yung mali. Dati ka nang sa maling yon, umalis ka na doon ka na sa katotohanan. Kasi meron tayong responsibility sa Diyos. Kaya yung sa inyo, alam ko yung mga ginagamit ng Diyos na para hikayatin yung mga tao, kasama ka sa simbahan. Alam mo, pag merong naligtas sa mga inimbita mong yon, ang regalo ng Diyos pagdating mo ng langit, crown of righteousness. Kasi dahil sa iyo, naligtas yung isang kaluluwa. At dito marami sa inyo ang gumagawa noon, patuloy mong gawin yon kasi hindi na natin kaya talaga, ang dami dyan, hindi natin kaya talagang pupunta tayo doon, mag-preach ng ganon, hindi naman sila makikinig talaga. Pero pinaka-safe, pinaka-effective din, kung maimbita mo, sabihin mo sa kanya, libre kita ng lunch. O, di ba? Pag nilibre ng lunch, oo, sasama na, di ba? Kaya lang, ang mahirap pag tinanong ka saan, McDonald's ba, Jollibee? Hindi, merong bago kamo sa ECF kamo. May bago, mas maganda ron kamo. So ito yon, pangangalaga ng Diyos, iniwan sa atin, hindi lang sa akin, kahit sa inyo, meron na kayong alam, hindi pa damihan ng alam. Yung konti mong alam, paggamit ka sa Diyos. Yung konti mong alam, ibahagi mo yan, pwedeng may maligtas na kaluluwa
dahil sa iyo. At yun ang gusto ng Panginoon. So tagapangalaga ng katotohanan, tagapangalaga tayo dapat ng salita ng Diyos, kaya puro Bible ang pinag-aaralan natin para hindi tayo maging kulto, para hindi tayo maligaw. Yung Bible at saka yung tunang kahulugan talaga ng salita ng Diyos at pangalaga ng pangako ng Diyos. Di ba marami na desperate, marami na didepress eh. Ito yung meron kang alam na pangako ng Diyos. Totoo yun. Sabi ng Diyos, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Kinanta natin kanina yon. Totoo yun. Akala mo lang nung wala kang pagkain, pinababayaan ka ng Diyos? Hindi. Baka pinapapayat ka lang niya o baka may mga bulating pinapatay sa tiyan mo, ginugutom ng Diyos. Lahat yun, merong magandang dahilan ang Panginoon doon. So, spiritual fruit, ito yung inahanap ng Diyos. Anong spiritual fruit? Ito yung pagbabago ng isang tao. At hindi mo kayang baguhin ang anak mo, hindi mo kayang baguhin ang magulang mo, hindi mo kayang baguhin ang asawa mo, tama? Ang Diyos lang ang pwede magbago dyan. So, ang pinaka-the best doon, ilapit sa Diyos dyan at mangyayari yung magandang plano ng Diyos. Kasi lahat ng tao namatay si Jesus para dyan, tama? Kahit anong sama pa niyan, ilapit mo sa Diyos yan, mahal ng Jesus yan. Kahit anong sama pa niyan, mahal ni Jesus yan. Kaya kapag galit ka sa tao, anong technique doon? Isipin mo lang, gusto mo, duru-duruin mo. Alam mo, kung di ka lang mahal ni Jesus, kanina pa kita, tinapakan. So ito yung matututo kang mahalin mo kahit yung kaaway mo. Kasi lahat yan minahal ni Jesus. Then, depende na lang kung sino ang makikipag-isa kay Jesus, siya yung makatanggap ng gantimpala nung decision na yon. Hindi ka nahahatulan sa impyerno, magkakaroon ka ng walang hanggang buhay sa langit. At dito, palang sa lupa, iniingatan ka ng Diyos, binibigyan niya yung pangangailangan mo. Iyan ang spiritual fruit. Bawat isa sa atin, hahanapan ng Diyos yan. Binigyan ka ng kaligtasan. Dapat hindi namatay sa iyo, tama? Kung tumigil sila Pablo, sila Matthew, sila John, hindi aabot sa atin yan. So the same. Ang legacy na may iwan mo habang buhay ka, paggamit ka sa Diyos. Paggamit ka para baka maligtas. Baka lang, hindi mo alam, baka maligtas. Ganun lang. Yakapin mo lang, kwentuhan mo lang, ipag-pray mo lang. Maraming pamamaraan yan at paggamit mo yung alam mo sa Diyos at ikaw yung mamumungang spiritual. So again, nung giniba ang Israel, pati temple giniba. Wala nang ganito. So the same sa atin. Pag hindi tayo nakinig, pag binaboy natin to, madaling gibain ng Diyos to. Gusto mong pumunta rito, wala. O sabihin mo sa akin, di pumunta ako sa ibang lugar, pwede naman. Pero kung saan ka kinakatagpo ng Diyos ngayon, kung saan ka pinagpapala ng Diyos ngayon, pwede niyang gibain yon. Bakit? Kung hindi natin nirespeto, hindi natin siya sinunod, walang pagbabago nangyayari dito, walang tunay na Kristiyano nandito, madali lang gibain ng Diyos to. At makita mo, mawawala yan. And then, pati yung temple, giniba niya, at kanino ito ibibigay? Hindi sila mabuting katiwala, di ba? Parati ng pinag-aaralan yan, pinagkatiwalaan ka, darating oras merong accounting. Anong ginawa mo doon sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Ang Diyos ang nagbibigay, siyang Diyos ang kumukuha. Binigyan ka ng kagandahan, binigyan ka ng kagwapuhan, anong ginawa mo? Kundi tukso na ibang tao, madaling tanggalin ng Diyos sa iyo. Binigyan ka ng kayamanan, anong ginawa mo sa pera mo? Hindi ka na nagsimba, hindi mo na naalala ang Diyos, madali niyang tanggalin yon. At dito, sabi niya, pinagkatiwala sila ng spiritual mission. Naturuan ng mga tao tungkol sa Diyos, pero hindi ginawa ng mga Pariseo, tama? So tatanggalin sa kanila at ibibigay sa iba. So kanino ito ibibigay? Sabi sa Matthew, sabayan niyo ko, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Walang indispensable sa atin. Ibig sabihin, sino man sa atin pwedeng palitan? Nakuha nyo? Walang indispensable. Lahat tayo ma-expire. Lahat tayo. Hindi mo pwedeng forever ako nagtuturo rito. Ma-expire din ako, di ba? Ang hindi lang pwedeng palitan, siyempre yung asawa. Yun, huwag papalitan yun. Kahit na ganyan lang yan, huwag papalitan yung asawa. Ha? And then,
Sabi niya, binagong buhay, ito yung bunga. So pagpunta mo rito, alam ko marami sa inyo, di ba? Marami yung mga nanditong regular niya. Alam mo yung dati mong ugali, di ba? Alam mo yung dati mong isip, di ba? Pero alam mo ngayon, ang dami nagbinago na ng Diyos yun. Tama? Hallelujah. Ito yun eh. Alam mong dami na, ang daming ginagawa ng Diyos yun. At ang pinakamagandang pangako niya, tatapusin ng Diyos anuman ang sinimulan niya sa akin at saka sa iyo. Ito yung panghawakan mo, kaibigan. At maganda talaga yung plano ng Diyos. At ikaw ay mamumunga. Hindi lang ikaw. Magiging instrumento ko ng Diyos para ang ibang tao din magkaroon ng pagbabagong buhay. Sinong gagawa nun? Si Jesus lang. So ang gagawin mo lang, dali mo lang kay Jesus. Dali mo, halika makinig tayo, halika Bible study tayo, halika magsimba tayo, halika manalangin tayo. Ito lang, ilapit mo lang yan sa Jesus at mangyayari yung magandang plano ng Diyos. So hentil, binigay niya sa mga hentil. Sino mga hentil? Tayo. Ang mga Hudyo, yung mga taga-Israel. Di ba? Matigas ang ulo nila eh. So parang puno, sabi ni Jesus sa Panginoon, ako yung puno, kayo yung mga sanga. Ito mga Israelita na pinag-aralan natin, di ba? Matigas ang ulo, pinutol yung sangang yon kasi hindi namumunga. Kasi hindi siya namumunga, pinutol. And then tayo ang tinawag na mga sangang ligaw. Kasi hindi tayo mga chosen people. Mga Gentiles tayo, di ba? Idinugtong tayo ngayon dito. Hanggat nakadugtong tayo kay Jesus o sa Diyos, tayo rin ay mamumunga. Kaya lang, may warning si God. O, nidugtong kita dyan sa puno ng Panginoon, ha? Dapat mamunga nga. Ngayon, kung hindi ka mamumunga, hindi mahirap sa akin na tanggalin kita uli. Yung original nga sa nga, tinanggal ko, ikaw pa kaya naligaw na. No? So, meron tayong responsibility. Ikaw, sabi niya, mahalin mo ang sarili mo at mahalin mo ang kapwa mo. So, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, mahal ka ni Jesus. O sabi, gumanti ka, sabi, ikaw din, mahal ka naman ni Jesus. Oo. Kaya nga, so ito yun eh. Ito yung turo ng Diyos sa atin. I-apply natin kasi ito yung gusto ng Panginoon. Sa atin, pinagkatiwala. Habang panahon pa, hindi. Ang sabi ng Bible, ito pakinggan nyo. Hanggang matapos ang panahon ng mga hentil. So may hangganan, hindi habang panon. Kasi ibabalik pa rin sila, babalik pa rin ng Diyos sa Israel. Sila rin chosen people. Kaya lang ngayon, gagamitin tayo ng Diyos para sa mga Hudyo. Sa dating simbahan ko sa GCF, may mga naligtas na Hudyo doon, ginamit ng Diyos yung simbahan namin. At naging kaibigan ko po yung isang Hudyo doon. Pero pagdating ng araw, sila talaga yung gagamitin ng Diyos para sa atin. Kaya lang sa ngayon, pinagkatiwala ng Diyos sa atin kasi hindi sila naging mabuting magsasaka. Nakuha nyo? So pinagkatiwala sa atin. Kaya gamitin kayo ng Diyos, gamitin tayo ng Diyos sa pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na yung kaligtasan. Sabi niya sa Luke 9:1 hanggang 2, sabay na nyo ako. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. Remember, galit sila kay Jesus. Galit din sila sa mga alagad ni Jesus, di ba? Sa panahon ng kwento